Naging lantad ngayon sa madla. Mali ang pananampalatayang taglay ng Iglesia ni Manalo. Hindi pa raw po inihahagis si Satanas. Mabuti yung sinabi niyang talata. Basahin natin sa ating mga kababayan. Opo, ito pong nakasulat sa Apokalipsis 2 sa talatang 9, pansinin po nyo. At inihagis ang malaking dragon, ang matandang ahas. Doon pa lang eh. Kaya nga inihagis ang malaking dragon, ang matandang ahas, ang tinatawag na Diablo at Satanas, ang dumadaya sa buong sanlibutan. Inulit-uli. May binanggit to kasi doon eh. Inihagis. Tuloy pa natin. Siya'y inihagis sa lupa. Sa lupa? Inihagis sa lupa. Sabi, hindi para. Oo. Inihagis sa lupa at ang kaniyang mga anghel ay inihagis na kasama niya. Ulitin ho natin yung huling bahagi ng talatang 9. Apo. At narinig naman ninyo, binasa po ng kapatid na Rene. Ang sabi niya, siya'y inihagis sa lupa at ang kanyang mga anghel. Siya'y. Oo, siya'y. Yun ang binanggit doon sa unan. Si kay Satanas, sa demonyo, hindi na tinatawag na matandang ahas. Kaya nga matandang ahas eh. Doon pa sa halamanan ng Eden. Makasabihin ni Mr. Riano, hindi si Satanas yun. Maliwanag o na sinasabi. Hindi, matina mo, gumagamit kayo ng talata, hindi nyo naintindihan. Kami naman ang babasa. Tignan natin kung inihagis nga yan sa Eden. Kung Eden nga ang pinuntahan yan. Basahin natin, kapatid na Willie. Pakibasa. Ito po ang sinasabi sa Apokalipsis, sa 12, at ang talata po ay 7 patuloy. At nagkaroon ng pagbabaka sa langit. Si Miguel at ang kanyang mga anghel ay nakipagbaka sa dragon. At ang dragon at ang kanyang mga anghel ay nakipagbaka. Nagkaroon pala ng pagbabaka sa langit, kapatid na Willie. Nga po. At ang dragon at ang kanyang mga anghel nakipagbaka. At hindi sila nanganalo. Ninasumpungan pa man ang kanilang dako sa langit. At inihagis ang malaking dragon, ang matandang ahas, ang tinatawag na Diablo at Satanas, ang dumadaya sa buong sanlibutan. Kita mo na, nung ihagis pala ito, ang titulo nito, dumadaya sa buong sanlibutan. Ha? Opo. Sa Eden ba nakadaya na siya sa buong sanlibutan? Nung ihagis siya. Nag-uumpisa pa lang po. Dito ang termino, dumadaya na sa buong sanlibutan nung ihagis. Kita ba yan, Brad Joseph? Kaya hindi totoo yung paniniwala ni Bularan na doon pa sa Eden na ihagis na. Kasi nung ihagis, ang kanyang ang akusasyon na sa kanya ng Biblia, siya yung dumadaya sa buong sanlibutan. At saka nung ihagis siya, sabi ni Kabularan, matandang ahas. Bakit nga matandang ahas? Dahil sa Eden pa. O kita mo na, kung sa Eden pa inihagis, dapat batang ahas pa nun. Kabularan. Matandang ahas. Kaya nga matandang ahas eh. Doon pa sa halamanan ng Eden. O kita mo na, kung sa Eden pa inihagis, dapat batang ahas pa nun. Kabularan. Hindi ko matangan yan. Di ba? Nung ihagis matanda na hindi doon sa Eden niya naganap. Maliwanag o na sinasabi, pati na ngayon kanyang mga anghel ay inihagis. Kaya ho pala nasa Eden yung ahas eh. Mga magulang. At kaya nga tawag matandang ahas sapagkat inihagis sa lupa. Natural. Hindi ba? Natural. May naghagis sa kanya. At meron namang pinaghagisan. Ang naghagis ay ang Diyos. At dito nga inihagis sa lupa. Kaya nga ang tanong natin eh, kung hindi pa naihagis, sino yung nasa halaman ng Eden? Teka mo na, may tanong daw siya eh. Hindi, pagbigyan naman natin, mabuti ka mula rin nagtatanong ka, maliliwan natin. Hindi pa ka naihagis. Kung sino kayo nasa halaman ng Eden? Ate naman, tingnan natin sa Biblia kung sino yung nasa halaman ng Eden. Pakinggan mo sa 3 ng Henesis. Ito po ang mababasa. Ang ahas nga ay lalong puso
kaysa alinman sa mga hayop sa parang na nilikha ng Panginoong Diyos. Kita mo na, sino yung nasa Eden? Ang ahas nga, lalong tuso kaysa mga hayop sa parang na nilikha ng Diyos. Kalilikha-likha pa lang ng Diyos dun sa mga ahas dun sa parang. Apo. Pero may isang namumukod na ahas doon na pinakatuso sa lahat. Apo. Walang nakalulat, matandang ahas. Ahas lang. Sa Eden, ahas lang, hindi matandang ahas. Biro mo, kung di mo pa tinanong kay Brother Eli, hindi mo alam kung nahihagis na o hindi yung tatay mo. Di wala kamalay-malay sa pangyayari. Pasugo. Besos, pasugo. Hindi na maaring pasukan ang iglesyang itinayo ni Kristo noong unang siglo sapagkat yaoy wala na. Malaking kagaguhan yung sinabi ni Ramos na yan. Bakit po? Gusto mo mawala yung iglesia? Apo. Pero may salita yan, ha? Oo. O mga iglesia ni Manalo, mga ministro, kaya nyo ba sikmurain yung katangahan na yan? Noong 1990, siya rin po ang sumulat, si Ginoong General Evangelist Chopilo Ramos Sr., ganito naman po ang kanya sinabi, Brother Eli. Ang nagtatag ng tunay na iglesia ni Kristo ay ang ating Panginoong Jesus. Ang itinatag ni kapatid na Felix Y. Manalo ay ang mga lokal ng iglesia na umanib sa tunay na iglesia ni Kristo. Aba, yung palang, sila pala'y umanib. Sabi naman nila, hindi na pwedeng animan dahil wala na. Pasugo. Besos, pasugo. Batang lalaking ipanganganak na tinutukoy ni Isayas ay ang ating Panginoong Hesukristo. Sinasabi ding siya'y aapangan ng Ayan, pamamahala. sino raw yung batang lalaking panganganak? Ang ating Panginoong Hesukristo O daw ano po. naman ang sabi ng isang pasugo? Ito po. Dito naman po ito sa Pasugo. Labas naman ito ng Nobyembre-Disyembre 1985. Ito naman po ang sinasabi. Hindi mapatutunayan ang sinasabing ang tatawaging makapangyarihan Diyos ay ang batang ipanganganak. Biro mo yan. Doon isang pasugo, ang sabi ang ipanganak daw na bata, Ang Panginoong Hesukristo Panginoong po. Kristo, yun ang tatawaging makapangyarihan Diyos, ano? Opo. Siya, inaamin nila dyan na ang tatawagin, yung batang ipanganak. Opo. Kapagkaraan ng ilang panahon, kinontra ng pasugo, galit na galit yung pasugo sa sarili niya, eh.